Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na ang banal na spirito na nasa katawan ni Kristo na siya ring iisang espiritu na nasa bawat katawan nating mga tao yang siyang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Siyang dapat nating purihin, sambahin at paglingkuran at ibigin ng higit sa lahat sapagkat ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang siyang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay espiritu na nagmula sa banal na espiritu. Ang topic ko ngayong araw na to ay End Time Prophecy, ang pagbagsak ng relihiyong Romano-Katoliko. Gusto kong ipabatid sa inyo ang katotohanan na itong mga leaders ng Roman Catholic ay mga Illuminati. Isang grupo sila ng at asosasyon na ang layunin nila dito sa mundo ay manlinlang ng kaluluwa ng kapwa nila para sila yung idolohin na tawaging father dito sa lupa, spiritual father dito sa lupa. At sila yung nanghihikayat sa mga tao na sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Hindi nila itinuturo ang katotohanan kung sino ba talaga si Kristo at kung sino yung ama ni Kristo na siyang nag-iisang Diyos na siyang dapat nating purihin, sambahin at paglingkuran. Dahil itong mga leaders ng Roman Catholic, sila nga yung mga Illuminati, ang iniidolo nila ay ang sarili nila na sila yung tawaging father dito sa lupa. At sila yung nanghihikayat na sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan sa halip na sa banal na Espiritu Santo lamang na siyang Diyos na nananahan sa katawan ng bawat tao. Si Satanas ay dating anghel ng Diyos na nagmataas at nagmayabang sa banal na Espiritu. Ang naging misyon ni Satanas ay linlangin ang bawat anak ng Diyos, ng Espiritu Santo, para siya yung kilalaning Diyos at sambahin na siya yung Diyos dito sa ating mundo. Honestly, pinahayag sa akin ng banal na spirito na yung mga papa ng Romano-Katoliko, mga tao lang yun, na binigyan din lang niya ng buhay na pansamantala. Dahil ang katawan ng mga papa na to, yung mga Romano-Katoliko, ay templo rin ng banal na spirito. At ang may hawak din ng buhay ng mga ulupong na to, mga pare at ng papa ng Romano-Katoliko, ay mismong ang banal na spirito na nanahan sa katawan ni Kristo, na nanahan sa ating mga tao. Itong mga pare, honestly, mga Illuminati ang mga yan. Hindi nila itinuturo ang katotohanan at hindi nila hinihikayat ang mga tao na sumamba ka at magpuri lamang dapat sa banal na spirito na nasa katawan ng tao. Bagkus ang ginagawa ng mga kaparian, iniidolo nila ang sarili nila na sila daw yung sugo ng Diyos. At sila daw sila yung may karapatan dito ba na mangaral ng salita ng Diyos. Pero honestly, ang mga aral at salita ni Kristo nagmula yan sa banal na spirito. Kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa banal na spirito. At tulad ko, tinawag ako ng banal na spirito na gumawa ng aklat na to para ipahayag ang katotohanan na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na siyang may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Ay ang siyang dapat lang purihin, sambahin at ibigin ng higit sa lahat at siyang dapat paglingkuran. Bilang servant ng Holy Spirit, layunin ko na hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na maniwala kayo kay Kristo at sa banal na spirito na nasa katawan ni Kristo. Dahil ang banal na spirito na nasa katawan ni Kristo ay nananahan sa katawan nating mga tao, ay ang siyang Diyos na may hawak ng buhay natin. At sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang banal na spirito, yung Espiritu Santo. Kapag hindi mo kinilala ang Espiritu Santo sa puso mo, na siyang iyong Diyos, na amang espiritual na may gawa ng iyong katawan at kaluluwa, sa oras na umalis ng Espiritu Santo sa katawan mo, dahil sinabi nga ni Kristo ng pagdating ng Ama ay parang magnanakaw, walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang.
Dahil templo ng banal na Espiritu ang katawan nating mga tao, sa oras na umalis ng Espiritu Santo sa katawan natin, tayong mga tao mamamatay. At yung ating kaluluwa, na nagmula sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo, babalik yun sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom base sa ating mga gawa at pananampalataya. Kung dito sa lupa, hindi ka naglakbay sa Espiritu at katotohanan, hindi mo kinilala na ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng katotohanan at siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Sa araw ng paghuhukom, hindi ka patatawarin ng banal na Espiritu at hindi ka rin kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. At hindi ka rin kikilalanin ni Kristo na kapatid niya sa Espiritu. Honestly, ang nagpapakot nagpapatay kay Kristo ay mga pari. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na ang ating bansa ay ang siyang lupang hinirang niya. Na noong unang panahon, ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang ating bansa ay naging tanyag muna, naging kilala na naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. At maraming mga taga-iba't ibang nasyon ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At honestly, yung mga taga-ibang nasyon na dumating sa atin noon, ay may mga kasama ring misyonero ng relihiyong Islam, kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, may relihiyo ng Islam sa ating bansa. Dahil tinanggap yan ng ating mga ninuno din mula sa mga manlalayag na pumupunta noon sa atin para makipagpalit kalakal. At noong 1521, ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na itong si Ferdinand Magellan na isang Portuguese o tusanang hari ng Espanya ay napadpad sa ating bansa. Si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa na siyang tinanggap ng ating mga ninuno. At dahil kay Ferdinand Magellan na siyang bulaang propeta ng Romano-Katoliko, sinakop ng mga Espanyol ang ating bansa at ninakaw ng mga Espanyol ang ating lupain. At sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Panginoon ng sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. Ang mga tao, pilit tinuruan ng mga Espanyol, tao sa ating bansa, na sumamba sa mga rebolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. At itong mga Espanyol, nagtayo yan ang mga yan ng maraming simbahan para yung ating bansa masakop lalo nila. Kaya ang ating mga ninuno ay namuhay din sa kahirapan at kadiliman gawa ng mga bulaang propeta. Honestly, ang mga pare, mga madre, yung mga tao dyan sa simbahan ng Romano-Katoliko na umiidolo sa mga pare, mga antikristo sila na lumalapastangan sa banal na Espiritu. Hindi sila naging kaisa ni Kristo ng Espiritu Santo ang sinasamba nilang Diyos na buhay na may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa dahil mas iniidolo nila ang mga pare na silang kanilang amang espiritual. Pero hindi nila naunawaan na yung mga pare na yun tao din lang na katulad nila. At yung mga pare na yun, wala yung power sa kanila. Dahil pinahiram din lang yung mga pare na yun ng buhay. Pinahayag sa akin ng banal na Espiritu na itong mga pare, leaders ng Roman Catholic ay mga Illuminati, mga oligarko. At dahil sa mga bulaang propeta ng Romano-Katoliko, sinakop nga tayo ng mga Espanyol. Ninakaw ng mga Espanyol ang ating lupa, inalipin tayo ng mga Espanyol gawa ng mga bulaang propeta. Yung ating mga bayani na sina Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, yung sina General Luna, Tandang Sora at kung sino-sino pa ay nakipaglaban sa mga Espanyol para sa kalayaan ng ating bansa. Dahil nasakop na nga tayo ng mga kampo ng kadiliman ng mga bulaang propeta, ang ating bansa ay wala ng kalayaan. Dahil itong mga pari na dyan sa simbahan ng Romano-Katoliko, ang mas pinaniniwalaan ng mga tao. So nawala na yung katotohanan na mamuhay sa spirito at katotohanan. Dahil mas iniidolo na ng mga tao yung mga pari kaysa sa
paniwalaan nila ang aral at salita ni Kristo nagmula sa banal na spirito. Dahil yung katawan ni Kristo, templo yan ng banal na spirito. Honestly, ang katawan ni Kristo, ang siyang pinapako sa krus ng mga pare, ay sagradong tahanan yun ng banal na spirito. Nilapastangan ng mga pare ang banal na spirito na nasa katawan ni Kristo. Nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo, wawasakin ko rin. Gusto kong ipabatid sa inyo ang katotohanan na yung mga pare na nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus, honestly, matagal na ring lumisan dito sa mundo. Matagal na silang namatay. At yung kanilang kaluluwa, honestly, lumalangoy na sa impyerno. Matagal nang lumalangoy sa impyerno. Nagmamakaawa sila sa banal na spirito na patawarin sila. Pero dahil nga naging demonyo sila sa banal na spirito na nasa katawan ni Kristo, hindi sila pinatawad ng banal na spirito at hindi rin sila kinalala ng banal na spirito na anak ng Diyos. Kaya yung mga pare, honestly, sila yung nagpapako at nagpapatay kay Kristo. Sila yung siningil ng banal na spirito nung araw ng paghuhukom. Kaya yung mga leaders ng Roman Catholic, sinasabi ko sa inyo, hindi sila mga banal. Mga kampon sila ng kadiliman. Dahil sila yung nanakop sa ating bansa. Sila yung nalinlang sa ating bansa. Sa mga tao sa ating bansa. Kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. Ang mga leaders ng Roman Catholic ay mga Illuminati at oligarko. At pagdating sa politika, magaling manghimasok ang mga pare. Feeling ng mga pare, sila yung mga sugo ng Diyos at mga banal na dapat mong silang sundin at paniwalaan. Pero lumalabas yung baho ng mga pare. Maraming mga kaparian, ang minomolestya nila yung mga inosenteng tao. Maraming mga pare ay bakla, pedophilia, at yung mga rapist. Sinabi nga ni Kristo na ang katawan ng tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Templo yun ng Diyos. Ang halayin mo ang katawan at kaluluwa ng iyong kapwa, kalapastanganan yan sa banal na spirito na nasa katawan ng kapwa mo. Dahil yung ginawa mo sa iyong kapwa na halayin mo, gawa ang katawan ng iyong kapwa dahil gutom at uhaw ka sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan, hindi yun kinalulugod ng banal na spirito. Dahil hindi lang ang kapwa mo ang una mong winalangya, kundi mismo ang banal na spirito na nasa katawan ng iyong kapwa. Kaya wala kang itatago sa banal na spirito. Dahil ang banal na Spirito Santo lang ang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Tinawag ako ng banal na spirito para gawin ang aklat na to para ipahayag yung katotohanan. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon, bago pa man dumating ang paghuhukom, ang Panginoon, sinabi niya na magkakaroon nga daw ng kaguluhan ng mga bawat nasyon. Maglalaban-laban ng bawat nasyon at bawat kaharian. Magkakaroon ng lindol, tagutom, at kung ano pang mga sakuna. Honestly, nung unang panahon, nung tayo sinakop na ng mga Espanyol, ang ating bansa na dating malaya, yung totoong pangalang Maharlika, na sinakop ng mga Espanyol at pinalitan ng pangalang Pilipinas, yung ating mga ninuno, nakipaglaban yan sa mga ninuno at mga bayani, nakipaglaban sa mga Espanyol. Dahil magnanakaw ang mga Espanyol. Magnanakaw ang mga leaders ng Romano Katoliko, mga Illuminati sila. Hindi sila mga banal. Na siyang ipinahayag sa akin ng banal na spirito. Honestly, sa politika, pakialamero itong mga pare. Honestly, ang nagpapatay dyan kay Dr. Jose Rizal ay mga leaders din ng Romano Katoliko. Nakakampi ng mga Espanyol. Ito yung katotohanan na ipinahayag sa akin ng banal na spirito. Ang pabagsak sa rehimeng Marcos, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na mga kaparian din. Yung cardinal sin ang nanguna para linlangin ang mga tao sa ating bansa para pagkaisahan
na pagbagsakin si dating late President Ferdinand Marcos. Isipin nyo, mga Roman Catholic leaders ang nanlilang sa ating mga ninuno kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. At ang relihiyong Romano Katoliko ay nagmula sa bansang Espanya, na dinala nitong Portuguese na si Ferdinand Magellan na utusan ng hari ng Espanya. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika. Binurayan ng mga Espanyol dahil pinalitan nila ng pangalang Pilipinas na isinunod sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Honestly, ang maghuhukom sa bawat kaluluwa nating mga tao ay ang banal na spirito. Kilala ng banal na spirito kung sino yung kanyang naging tupa na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa kanya. Na ang Espiritu Santo lang ang kanyang pinagsisilbihan para hikayatin ng mga tao na maging kaisa ni Kristo sa totoong iisang iglesia ng Diyos na ang banal na spirito, ang Espiritu Santo lang ang sinasamba na kanilang Diyos at amang espiritual. Honestly, yung Papa ng Romano Katoliko at leaders ng Roman Catholic, mga Illuminati sila. Hindi nyo sila dapat iduluhin, paniwalaan, dahil honestly, kaya nasakop ang ating bansa ng mga Espanyol ay gawa ng mga pare ng leaders ng Roman Catholic. At sinikil ng mga leaders ng Roman Catholic at ng mga Espanyol ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa. Honestly, ang mga Espanyol, nagtayo ng mga simbahan para yung mga tao sa ating bansa ay wag nang magpuri sa banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng ating katawan at kaluluwa, kundi iduluhin yung mga pare, na yung mga pare ang kilalanin nating spiritual father dito sa lupa. At yung Papa sa Roma ang kilalaning Holy Father dito sa mundo, sa lupa. Pero honestly, di mo kayang linlangin ang banal na spirito na siyang may gawa ng buhay nating mga tao. Dahil bawat katawan nating mga tao, templo yan ng banal na spirito. Narito na tayo sa huling panahon. Yung sinasabi ni Kristo na mahahayag muna ang ebanghelyo ng Diyos sa buong mundo, then yun na yung katapusan. Dahil ang totoo, ang banal na spirito na nasa katawan ni Kristo, ay ang siyang ama ni Kristo, ay ang Alpha at Omega, na siyang nagbigay ng buhay, na siya ring aalis sa katawan ng tao kung kaya mamamatay ang tao. Kaya yung buhay ng tao dito sa mundo ay may simula at katapusan. Dahil hanggat ang Espiritu Santo na nasa katawan ng tao, ang tao ay mananatili dito sa mundo. Pero sa oras na umalis na ang banal na spirito sa katawan ng tao, ang tao ay mamamatay. Lilisan dito sa mundo at yung kanyang kaluluwa, babalik yun sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. Tulad nga ng sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, yung mga pare, hindi yan maliligtas ang kaluluwa ng mga yan. Dahil hindi nila itinuro ang katotohanan. Honestly, yung Pope na si John Paul II, merong isang babae nagpatotoo na si Angelica Zambrano. Itong si Angelica Zambrano, namatay yan. Pag namatay kasi ikaw, yung kaluluwa mo umalis yan sa katawan mo. Bumalik yun sa spirito. So, si Angelica Zambrano, nung namatay siya, ipinakita siya sa kanya ni Jesus na yung si John Paul II naghihirap doon sa impyerno. Sabi ni Angelica Zambrano, paano nangyari yun? Nung sa lupa, doon sa mundo, banal siya, iniidolo siya ng maraming tao. Ang sagot ni Kristo, hindi daw itinuro nitong Papa ng Romano Katoliko na to na si John Paul II ang katotohanan. Honestly, inidolo ng Papa ang sarili niya na siya yung Holy Father. Hindi niya itinuro ang katotohanan ng Holy Spirit na nasa katawan ng bawat tao, ang siyang Holy Father na dapat lang sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Kaya yung Papa ng Romano Katoliko, hindi yan pinatawad ng banal na spirito. Itinakwil ng banal na spirito yung Papa ng Romano Katoliko dahil demonyo yun, si Satanas yun dito sa mundo. Hindi siya
naging sugo ng banal na espiritu, kundi naging sugo siya ng demonyong si Satanas para maghasik ng kaguluhan at kadiliman dito sa mundo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang banal na espiritu lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na siyang pinaglilingkuran ni Kristo, na siyang tumawag sa akin para ipahayag ang katotohanan. At itong aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magpahayag ng katotohanan. Honestly, yung mga pare, sinakop nga ng mga Espanyol, ng mga pare ang ating bansa. Sa politika, numero unong pakialamero ang mga pare sa ating bansa. At dyan sa mga gumagawa ng mga kawalanghiyaan, yung mga terorista, ang promotor na nagsusuporta dyan sa mga terorista, sa mga demonyo, ay mismo mga pare at madre. Ang nagpabagsak kay dating late President Ferdinand Marcos ay mga pare, madre, na nanglinlang sa ating sa mga tao sa ating bansa para patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos. Pero pinayag sa akin ng banal na espiritu na si dating late President Ferdinand Marcos ay isang mabuting tao. Ang layunin niya ay pasaganahin ang pamumuhay ng kanyang kapwa na huwag maghirap. Pero nung siya ay napatalsik na dyan sa ating bansa at ang pumalit na sina Cory Aquino, Fidel Valdez Ramos at kung sino-sino pa, ang politika sa ating bansa ay nilalaro na ng mga Roman Catholic leaders. Pag hindi ka papit ng Roman Catholic leaders, hindi ka nila gugustuhin. Pagkakaisahan ka ng mga Roman Catholic leaders, itong mga Illuminati, kasi mga pare, mga Illuminati yan, honestly, hindi sila mga banal. Mga kampon sila ng kadiliman. Pagkakaisahan ka nila, napabagsakin ka. Si Tatay Digong, dahil narito na tayo sa huling panahon ito na yung realidad. Dahil ang banal na Espiritu Santo narito na, hindi naman nakikita ng tao na ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Pero tinawag ako ng banal na Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan at para ipakilala siya. Honestly, si Tatay Digong, pinagkakaisahan ng mga Roman Catholic leaders, ng mga Dilawan, pati ng mga Amerikano, na isa ring ulupong na nanakop din sa ating bansa. Napabagsakin din si Tatay Digong. Pero si Tatay Digong, kahit naging presidente siya, natapos siya sa kanyang termino, sa pagkapangulo, magpasanggang ngayon, mahal siya ng taong bayan. Dahil naramdaman ng taong bayan ang pagbabago nung si Tatay Digong ay naging presidente sa ating bansa. Kinakalaban ng mga Roman Catholic leaders si Tatay Digong. Sinabi ni Tatay Digong na ang Diyos ng mga pari ay stupid at walang common sense. Well, honestly, totoong stupid at walang common sense ang Diyos ng mga pari dahil ang sinasamba ng mga yan ay mga rebolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. At ang kanilang kinikilalang Diyos ay hindi ang banal na espiritu, kundi ang demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na espiritu. Kung kaya yung mga pari, yung Papa ng Roman Katoliko, nagmamataas at nagmamayabang din sila sa banal na espiritu. Itinataas nila ang sarili nila para silang iduluhin dito sa mundo na silang mga spiritual father dito sa mundo. At yung kanilang Papa sa Roma, ang iniidolo nilang Holy Father, hindi ang Holy Spirit. Honestly, si Tatay Digong, kahit pilit mo mayang ibaba, hindi mo siya maibabaon kasi uutlaw at uutlaw siya. Dahil si Tatay Digong, yung kanyang kaluluwa, malinis yun eh. Ang kanyang kaluluwa, naglalakbay sa espiritu at katotohanan. So kahit panong klaseng, kahit pa ganong kasinungalingan ang gawin mo para itapal mo kay Tatay Digong, si Tatay Digong, pinahayag sa akin ng banal na espiritu, diamond siya. One of the diamond na naging leader sa ating bansa. Na kahit yung mga putik, batuhin mo siya ng batuhin ng putik, umulan, bumagyo, uminit, umaraw, kusang malalagas yung mga putik para lumabas yung kanyang kinang. Kasi Tatay Digong, hindi mo kayang wasakin. Alam mo yung ginamit ni Tatay Digong nang siya'y lumaban ng presidente na kamao? Bato. Ang bato, balutin mo ng papel, mababalot mo ng papel. Pero pag nabasa ang papel, kusang malulusaw yung papel. Matitira pa rin ang bato. Guntingin mo yung bato, hindi mo kayang guntingin yun. Bato pa rin yun. Hindi mo kayang tapatan ang bato. Kaya si Tatay Digong, kamao ang kanyang ginamit. May simbolo yan. Palaban siya.
Kaya yung mga dilawan, mga Roman Catholic leaders, at ang Amerika, mga Illuminati ang mga yan, kampon sila ng kadiliman. Honestly, Roman Catholic leaders ang nanakop sa ating bansa. Kaya tayo nalinlang ng mga Espanyol. Kaya tayo sinakop ng mga Espanyol, sorry. Mga Roman Catholic leaders ang nanlinlang sa ating mga ninuno, kaya tayo ay nasakop ng mga Espanyol. At binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika at pinalitan ng pangalang Pilipinas. Si dating late President Ferdinand Marcos, gusto niyang ibalik yung pangalang Maharlika noon. Pero dahil nga hindi nagpapadikta si dating late President Ferdinand Marcos sa mga Amerikano na nanakop sa ating bansa at sa mga Roman Catholic leaders, pinagtulungan si dating late President Ferdinand Marcos para tanggalin sa posisyon. So inagaw ng mga dilawan yung posisyon ni dating late President Ferdinand Marcos, gawa ng mga puppet yung mga dilawan ng Roman Catholic leaders at puppet din sila ng Amerika. Sila yung mga kampo ng kadiliman. Honestly, ang Amerika at ang Roman Catholic leaders, mga Illuminati rin ang mga yan. Magkasosyo, magkakasama ang mga yan. Minamanipula nila ang politika sa ating bansa. Kahit yung si Putin kasi, hindi yan nagpapadikta rin sa Amerika eh. Pero honestly, ipinayag sa akin ng banal na spirito na yung totoong nag-iisang tao dito na kalaban ng maraming mga leaders dito sa mundo ay ang si George Soros. Si George Soros ang nagfinance sa EDSA Revolution para pabagsakin ang rehimeng Marcos. Ipinayag sa akin ng banal na spirito na yang si George Soros, kakutsaba yan ng mga pare, ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, si Cory Aquino, ng Lopezes, lahat sila. Sila yung mga ulupong na ipinayag sa akin ng banal na spirito. Honestly, yung mga Roman Catholic leaders, hindi sila mga sugo ng Diyos. Sugo sila ng demonyong si Satanas. Honestly, ito yung pinapasabi sa akin ng banal na spirito dahil templo ng banal na Espiritu Santo ng aking katawan at ang banal na Espiritu Santo nagsasalita. Ginagamit lang niya ako para sabihin ko yung katotohanan. Dahil nagpasakop ako sa banal na Espiritu at siya yung aking Diyos sa sinasamba. Ito yung mangyayari dito sa panahon natin ngayon. Dahil mga pari yung nagpapako kay Kristo, binasak na mga pari yung katawan ni Kristo na templo ng banal na spirito, ang banal na spirito ang babalik para maningil. Maniningil ang banal na spirito ng pautang. Dahil winasak yung kanyang templo, magbabayad ang mga pari, yung mga bulaang propeta, sa banal na spirito. At least yung mga pari nagpapatay kay Kristo, nandun ang kaluluwa nila sa impyerno. Dahil siningil na sila ng banal na spirito. Pero yung mga pari ditong nananahan pa dito sa mundo, hindi pa tapos ang banal na spirito sa kanila. Sisingilin pa sila. So, yung relihiyon ng Romano Katoliko, yung mga simbahan ng Romano Katoliko, dudurugin nyo lahat yan. Susunugin nyo ang simbahan ng Romano Katoliko dahil hindi yan sa Espiritu Santo. Hindi yan sumasamba sa Espiritu Santo. Sumasamba yan sa demonyong si Satanas. Mga Illuminati ang leaders ng Roman Catholic. Hindi sila mga banal. Nasugo ng banal na spirito, kundi sugo sila ng demonyong si Satanas. Kaya, sila yung mga oligarko dito sa mundo. Pati yung American leaders. Kasi ang ating bansa, sinakop ng mga Espanyol, gawa ng bulaang propeta ng Romano Katoliko. Pati ng Amerika. Ngayon, sa panahon nating ginagalawan, ang Roman Catholic at ang Amerika na nanakop sa ating bansa, pili tayong nililingkis yung ating sarili para hindi tayo makalaya. Pero dahil sinabi nga ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you, dahil tinawag ko ng banal na spirito, I have the power to crush the head ng mga ulupong. I'm not afraid na pangalanan po sila na sila yung mga ulupong, mga Illuminati, mga oligarko dito sa mundo. Dahil ang kanilang katawan, templo rin ng banal na spirito, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na yung mga demonyong to, hindi sa kanya nagpupuri, kundi sa demonyong si Satanas.
Eto na yung katapusan. I am the servant of the Holy Spirit. Jesus Christ is the servant of the Holy Spirit. Ang Ama ni Kristo ay ang banal na spirito na nasa katawan ni Kristo. Ang amang espiritual na sinasamba ko na siyang aking Diyos Ama, na amang ng aking kaluluwa, ay ang banal na spirito na nandun sa aking katawan na siyang tumawag sa akin para ipahayag ang katotohanan, yung ebanghelyo niya, na siya lang yung nag-iisang Diyos na dapat sambahin, na siyang Holy Father, hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Ang leaders ng Roman Catholic ay mga Illuminati at mga oligarko na naging katuwang ng mga leaders ng Amerika na nanakop sa ating bansa. At itong mga dilawan ay mga puppets ng Roman Catholic at ng Amerika. Ang labanan dito sa mundo ay spiritual. Armageddon. Espiritong mabubuti laban sa espiritong masama. Yung mga espiritong mabubuti nasa panigyan ng banal na espiritu. Yung espiritong masasama nasa panigyan ng demonyo. Yang mga pare, mga Illuminati yan. Hindi sila mga banal. Mga oligarko sila. Hindi sila dapat nyo pinaniniwalaan at iniidolo. Bagkos, dapat nyo yung binibigkis at sinusunog ang mga yan. Dahil sila yung mga kampo ng kadiliman, mga bulaang propeta na nanlilin lang sa mga tao para iligaw ang landas ng kaluluwa ng kanilang kapwa na sumamba sa mga riboto santo-santuhan sa halip na sumunod sa yapak ni Kristo, na kilalanin lang ang banal na spirito na nasa katawan ng tao ang siyang totoong Holy Father at amang spiritual. Honestly, ang layunin mission ko naman ay ipahayag ang katotohanan at pakilala sa buong mundo, sa bawat nasyon, na ang banal na spirito na nasa ating katawan ang siyang nag-isang Holy Father na dapat purihin, sambahin at paglingkuran. Hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Yung Papa ng Romano Katoliko ay impostor. Sinungaling, anak ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa banal na spirito. Hindi siya sugo ng Diyos, sugo siya ng demonyong si Satanas. Kayong mga tao, kung pilit pa rin yung iiduluhin ng mga pare, maniniwala kayo sa mga pare, tatandaan nyo, templo ng banal na spirito ang katawan nyo. At ang may hawak ng buhay nyo ay ang banal na spirito, hindi yung mga pare at hindi yung iniidolo yung Papa ng Romano Katoliko. Sa oras na umalis na ang Espiritu Santo sa katawan nyo, talagang-talaga sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo patatawarin ng banal na Espiritu at hindi rin kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya, kung kaya hindi kayo maliligtas. Ang kaluluwa nyo ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil ang kaluluwa nyo ay hindi ipinanganak sa Espiritu. Kung ang kaluluwa mo ay pinanganak sa Espiritu, magiging kapatid ka ni Kristo sa banal na Espiritu. Tayong mga tao dito sa mundo ay mga travelers lang sa mundo. Bawat kaluluwa nating mga tao ay alien lang dito sa mundo. Dahil yun, Espiritu yun. Nababalik sa Espiritu. Na siyang ipinayag ko dito sa aklat na to. Ang kaluluwa ay ang siyang Espiritu at buhay na ipinahiram sa atin ng banal na Espiritu. At kung ang ating kaluluwa ay hindi sumampalataya, hindi umibig, hindi nagpuri, at hindi naglingkod sa banal na Espiritu, ang kaluluwa ng tao na hindi sumampa, hindi nagpuri, hindi naglingkod sa banal na Espiritu, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi nga ni Kristo, "The coming of the kingdom of God is not something that you can observe, nor will people say here it is or there it is, because the kingdom of God is in your midst." Bawat katawan natin, templo ng Diyos, templo ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu na nasa ating katawan, ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Yung mga kaluluwa na muling pinanganak sa Espiritu, alam nila na ang kanilang kaluluwa ay nasa heaven. Dahil malinis yun. Pinabanal yun ng banal na Espiritu. Ako, mamatay man ako dito sa mundo, I'm ready. Dahil alam ko na ang banal na Espiritu kasama ko. Pag umalis ako sa mundo, umalis na ang banal na Espiritu sa katawan ko, ang aking kaluluwa kasama niya. So, ang kaluluwa ko, pupunta yun sa langit dahil kasama niya. Pero yung mga kaluluwa
na gumawa ng kasalanan laban sa banal na spirito, papatayin kayo ng banal na spirito, honestly. Gawa ng kasalanan na ginawa nyo. Hindi maliligtas ang kaluluwa nyo. Kaya hanggat nananahan pa ang banal na spirito sa katawan nyo, magsisi na kayo. Huwag nyong iduluhin yung mga pare at yung papa ng Romano Katoliko dahil hindi kayo maliligtas ng mga ulupong na yan. Dahil ang mga yan mismo manghihikayat sa'yo para lapastanganin mo ang banal na spirito para ang kaluluwa mo ay mapunta sa impyerno. Honestly, maraming baho yung Romano Katoliko. Si Tatay Digong may pinapahayag yung libro, lagi niyang sinasabi basahin yun. Gusto kong magkaroon ng aklat na yun, pero hindi ako makabili ng katulad nito bang paper book na mahahawakan ko. Gusto ko kasi yung ganito nahahawakan ko Honestly, ipinahayag doon sa aklat na yun, I think Secrets of Altar, yung lahat ng baho ng Romano Katoliko. Walang baho na hindi naaamoy at walang itinatago na hindi nalalantad. Honestly, totoo yung sinabi ni Kristo. There is power once the Holy Spirit comes upon you. Ako hindi ako natatakot patayin ng mga ulupong. Dahil ako pag namatay, pinatay ako ng mga ulupong dito sa mundo, yung mga bulaang propeta ng mga Amerikanong ulupong din na lumalapastang sa banal Espiritu Santo. It is not my loss. It is my gain. Kasi ang aking kaluluwa, babalik lang yun sa kaharian ng Diyos sa sa langit. Dahil doon yun nagmula, hindi dito sa lupa. Traveler lang ang kaluluwa ko dito sa mundo. Ang tahanan ng aking kaluluwa ay hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Kasama ni Kristo. Kaya sinabi ni Kristo, my kingdom is not here on earth. Kapag sumunod ka kay Kristo na ang sinamba mo ay ang banal na spirito na nasa katawan mo, ang kaluluwa mo ay sa langit pupunta. Pero kapag kinalaban mo ang banal na spirito at ang inudulo mo na sambahin na iyong Holy Father, ang Papa ng Romano Katoliko, talagang sinasabi ko sa inyo, sa impyerno ang bagsak ng kaluluwa nyo. Dahil hindi nyo kayang linlangin ang banal na spirito na nasa katawan nyo. Kilala ng banal na Spirito Santo kung ano ang niloloob ng puso nyo. Kung sinasamba nyo siya o kinakalaban nyo siya dahil ang iniidolo nyo yung Papa ng Romano Katoliko. Honestly, ang totoo, mga oligarko at Illuminati ang leaders ng Roman Catholic. Ang katotohanan, ibabalik ng banal na spirito ang pangalang Maharlika. Ito sinabi din to ni Tatay Digong nung siya ay leader pa sa ating bansa, na siya pangulo pa. Tama talaga si Marcos. Tama talaga na ibalik yung pangalang Maharlika para makalaya na tayo dito sa mga ulupong nananakop sa ating bansa. Kaya yung mga Roman Catholic leaders, honestly, yung simbahan nyo, yung Katoliko, dudurugin niya ng taong bayan. Ibabalik ang lupang Maharlika, pangalang Maharlika, at yung mga simbahan ng Romano Katoliko na pinatayo ng mga Espanyol, dudurugin lahat yan. Kayong mga pare, mawawalan kayo ng tahanan. Dahil yung inyong tahanan, susunugin yan at dudurugin ng taong bayan. Dahil makikita ng taong bayan, ng mga tao dito sa mundo, na ang banal na Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ng bawat tao at hindi kayong mga pare. Mga tao lang kayong mga pare at hindi kayo nakahihigit sa banal na Espiritu na nanahan sa katawan nyo. Mga ulupong kayong lahat. Hindi ako natatakot sa inyo na sabihin ko sa inyong katotohanan na mga ulupong kayong lahat. Sinabi ng Panginoon, ng banal na Espiritu Santo, do not fear, for I am with you always. I will never leave you nor forsake you. Ako, kasama ko parati ang banal na Espiritu. Sinabi ng Panginoon, vengeance is mine. Kung papatayin ako ng tao dito, sa mundo, alam ko ang katotohanan na sisingilin sila ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu Santo ang gaganti para sa akin. Ang banal na Espiritu ang magpaparusa sa mga taong magwawalang hiya sa akin. Honestly, I am the servant of the Holy Spirit. I'm a follower of Jesus Christ. Representing the Holy Spirit is the only one Holy Father that you should honor with your body. Because your body is the temple of the Holy Spirit and the Holy Spirit is the only one Holy God, Holy Father that holds your life, not the Pope or the priest of the Roman Catholic.
ang mga leaders ng Roman Catholic ay mga Illuminati at oligarko na mga kampon ng kadiliman. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!